Welcome guys sa bago nating video tutorial. Kung bago lang kayo sa channel natin, pakiclick lang po ng subscribe at notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago nating video. So guys, ang tutorial natin ngayong araw is how to install trip alarm control circuit tutorial. So guys, discuss ko lang yung mga gagamitin natin pyesa sa ating tutorial ngayong araw. So guys, gagamit tayo ng 3-phase circuit breaker. So wala akong available na single phase, so 3-phase na ginamit ko. Ang gagamitin ko lang ay line 1 tsaka line 3. So i-consider na lang natin as a tutorial representative na line 1, line 2 or neutral ng ating circuit breaker. Gagamit tayo ng isang fuse para sa ating, kung nakikita nyo ang ating schematic diagram, gagamit tayo sa ating fuse 1 para sa ating line side ng ating supply sa ating circuit breaker. Tsaka isang fuse 2, fuse number 2 para sa ating load side ng ating circuit breaker. Tsaka isang relay na Omron MY4N-J para sa ating interlocking ng ating alarm buzzer, at isang selector switch para pwede nating patayin ang ating alarm, on or off ang ating alarm. Pwede nating activate or deactivate ang alarm. Isang buzzer with indicator light, tsaka isang voltage indicator. So guys, bigyan ko lang kayo ng idea kung para saan ba itong tutorial na gagawin natin, how to install circuit breaker trip alarm control circuit. So guys, saan ba ito ginagamit itong circuit na to? So guys, share ko lang sa inyo, isa ito sa aking mga project nung ako nagtatrabaho pa sa isang industrial manufacturing sa injection molding industry. So guys, ang naging problema kasi namin to na gusto ko lang i-share sa inyo na usually sa manufacturing industry, lalo na pag nasa production line ka, sa loob ka ng production, medyo maingay. So hindi mo naririnig o nakikita o napapansin sa sobrang dami ng machine. So yung aming isang chiller doon na katabi ng isang injection molding machine, ay ito ay movable machine, so tinatawag na auxiliary machine. So guys, ang madalas namin problema, since na ito ay movable machine, isang maliit na chiller na ginagamit sa molde, madalas na nagtitrip na hindi napapansin na kapag-produce kami ng reject na produkto. Okay guys, gusto ko lang i-share sa inyo na itong circuit na gagawin natin ay once na mag-trip o mag-short circuit o mag-overload ang ating circuit breaker, automatically mag-alarm, maririnig agad ng ating operator or ang ating in-charge na technician sa production line. Okay guys, so guys, itong circuit na to kaya ko ito ginawa kasi yung kaya nga nabanggit ko, auxiliary machine, moving machine siya, pwede siyang ilipat kay isang injection molding machine sa malalaking machine na hindi siya nakasynchronize alarm sa ating injection machine. Or itong circuit na to pwede nyo ring i-apply sa kahit anong machine, printing machine or extruder o extrusion machine. Okay guys, nga pala guys, kung meron kayong katanungan sa ating gagawing tutorial ngayong araw, so guys, mag-comment na kayo sa baba at pag po sana natin kalimutan na i-like and share at mag-subscribe po tayo sa ating channel para ma-update po kayo sa ating mga bagong tutorial. Nag-upload po tayo ng 2 to 3 videos every week. So guys, maraming salamat. Guys, umpisa na natin ang pagwawiring ng ating tutorial ngayong araw na how to install circuit breaker trip alarm control circuit tutorial. So guys, malaking tulong po ito sa inyo, lalo na sa mga baguhang technician. So guys, umpisa na natin, isa-isahin natin ang pagkakabit ng wire sa ating mga piyesa. Umpisa sa ating circuit breaker line side at sunod sa ating load side. So guys, mabanggit ko lang itong wire na to, baka matanong nyo saan galing itong wire na to. Ang wire na to guys ay ito yung galing mismo sa mga 3-phase or single phase plug natin na sinasaksak natin sa mga ating mga machine. Sa likod ng ating machine, merong mga saksakan yan or nakaabang na circuit breaker or outlet, 3-phase or single phase. Okay guys, make sure bago kayo mag-upisa sa pag-wiring, kung kayo man ang gagawa nito, make sure na nakapatay ang inyong circuit breaker, power supply. Check nyo kung may supply, pati yung circuit breaker na gagamitin nyo sa inyong sa chiller machine man yan. Okay guys, so guys, umpisa na natin. Okay, sundan natin itong ating schematic diagram na ginawa. From line 1 guys, unahin natin to guys yung line side ng ating diagram. So guys, from line 1 ng ating circuit breaker, tap tayo dito. Tingnan nyo to guys, yung ating schematic diagram. From line 1, diretso siya ng fuse number 1 natin. So itong F1 ay fuse number 1 natin. Guys, tap tayo ng line 1 ng ating line side circuit breaker. Tap tayo dito guys.
line 1, line side ng ating circuit breaker, diretso siya ng fuse. Okay guys, yung ating ginamit na fuse ay ceramic fuse. Pakita ko lang sa inyo. Ito yun guys, yung ating fuse na ginamit. So 6 ampere. Okay, balik natin. Okay, balik tayo from line 1. Itong wire na hawak ko ay based sa ating schematic diagram, diretso siya ng fuse number 1, yung ating F1. Tap tayo dito. Okay, from fuse number 1, labas siya ng ating fuse, diretso siya ng ating selector switch. So guys, ang ating selector switch ay on off lang. So normally open, close, open. So on off lang to guys para sa ating activate or deactivate ng ating alarm. So guys, stop tayo dito, terminal number 3. So guys, terminal number 3 dito, 3 and 4 ang ating selector switch. Stop muna tayo ng fuse 1. Tap tayo dito guys. From fuse 1, diretso siya ng ating selector switch. Selector switch sa ating on and off ng ating alarm. Okay. From selector switch, labas siya ng terminal number 4 ng ating selector switch. Diretso siya ng terminal number 10 ng ating relay. Okay guys. Tap tayo dito ng ating pagkalabas ng ating selector switch galing ng fuse 1 based sa ating schematic diagram. Diretso ng terminal number 3, labas siya ng terminal number 4. Okay guys, tap tayo dito. Selector switch terminal number 4, normally open. Diretso siya based sa ating schematic diagram guys, terminal number 10. So guys, terminal number 10 into, ano ba to? Ito yung normally closed ng ating relay, ng ating MY4N na relay Omron. Ito guys, naka-plus po sa inyong screen to para mas madali nyo masundan at hindi kayo malito sa ating pagwawiring. Okay guys, naka-plus po ito sa inyong screen. Yung terminal na to, 10, terminal number 10, tsaka 2 normally closed. Nakikita nyo guys sa ating schematic diagram, may close parenthesis na R. Ibig sabihin yan R, contact po ng ating relay. Okay guys, balik tayo. Terminal number 4 ng ating selector switch based sa ating schematic diagram. Labas siya, nakatap na siya sa terminal number 4. Diretso siya ng relay, terminal number 10 ng ating relay. Okay, stop tayo dito. Okay, nakatap na sa terminal number 10 ng ating relay. Labas siya ng terminal number 2 based sa ating schematic diagram, normally close. Tap tayo dito guys, terminal number 2 ng ating relay. Okay, diretso siya ng, since nakatap na tayo terminal number 2 based sa ating schematic diagram, diretso siya ng ating alarm buzzer. Ito yun guys, yung ating alarm buzzer, line 1 ng ating alarm buzzer. So guys, mabanggit ko lang, nakalimutan kong banggitin kanina, yung kung nakikita nyo yung ating red wire, lahat ng red wire guys, ito guys, from line side ng ating circuit breaker, ito kay line 2 po ng ating mga pyesa ng ating buzzer, ng ating relay, at ng ating voltage display. Okay guys, line 2 po yan, lahat po ng, red wire, yan po ay line 2, lahat po ng blue, yan po ay ating line side o line 1. Okay guys, okay, nakatap na tayo sa ating buzzer. Okay, tapos na tayo dito sa ating pagwa-wiring from fuse line 1. Ulitin ko lang para mas madali nyo maunawaan. From line 1, diretso siya ng F1, ating fuse 1 base sa ating schematic diagram. Lumabas siya ng fuse. Ito yun guys, itong linya to sa ating schematic diagram. Terminal number 3 ng ating selector switch. Labas siya, terminal number 4. Ito yun guys, dumiretso siya ng terminal number 10. Itong wire na to guys, itong blue na to, itong hawak kong wire ay diretso siya ng terminal number 10 ng ating relay. Normally close, labas siya ng terminal number 2. Normally close, close parenthesis relay, contact natin. Labas siya ng terminal number 2, diretso siya ng ating alarm buzzer ng ating circuit. Tapos na tayo sa ating line side ng ating tutorial. Ito guys, yung ating line side control circuit. So guys, punta naman tayo sa ating load side. Ito guys, yung ating load side. Susundan ulit natin ating diagram. Isa-isahin natin ang pagkakabit ng wire. So guys, nga pala guys, kung bago lang kayo sa ating channel, huwag po sana natin kalimutan i-like and share para makatulong din po tayo sa iba, at huwag po na sana kalimutan mag-subscribe. Okay guys, salamat. Okay guys,
balik tayo sa ating diagram, sa ating schematic diagram guys. From load side ng ating schematic diagram guys, kung nakikita nyo, tignan nyo po sa ating schematic diagram, itong linyang to ay tulad na nabanggit ko kanina, yan ay ito yung red wire, ito yung ating line 2 ng ating relay, ito yung ating line 2 rin ng ating voltage indicator, yung ating display ng ating voltage. Okay guys, tap tayo ng ating line 1 ng ating load side ng ating circuit breaker. Guys, from line 1 load side ng ating circuit breaker, diretso siya ng ating fuse number 2, ito ating F2. Guys, protection din sa ating circuit, sa ating mga pyesa. Okay guys, tap tayo ng line 1 ng ating load side, diretso siya ng fuse number 2. Tap tayo dito guys, itong wire na hawak ko ay diretso siya ng fuse number 2. Tap tayo dito guys, fuse number 2. From line 1 load side ng ating circuit breaker, ito guys, yung hawak ng wire ay diretso siya ng ating fuse number 2. Labas siya based sa ating schematic diagram, labas siya ng fuse, baba ito, diretso siya ng ating terminal number 13. Okay, terminal number 13 ng ating relay. So guys, tap tayo dito ng ating fuse number 2. Okay guys, so baliktad po ang ating number ng ating relay, naging 14, 13. So guys, wala namang problema alin man dyan sa dalawa ang gawin mong line 1 or line 2 kasi AC po ito, alternating current. So guys, tap tayo ng terminal number 14 ng ating relay. Naka-plus po ito sa inyong screen para hindi po kayo malito ako guys. 13 or 14 or 13, wala pong problema. So AC po ang ating relay. So guys, nagkabaliktad lang po ang aking number sa ating schematic diagram. Okay guys, since na nakatap na tayo guys, tap naman natin yung ating voltage indicator, yung ating voltage display sa ating line 1 load side ng ating circuit breaker. Okay, tap tayo dito sa ating load side, diretso siya ng ating base sa ating schematic diagram, line 1 ng ating voltage indicator kasi meron na tayong line 2. Ito nga guys, yung ating common, ating neutral. Tap tayo dito guys, ating line 1 ng ating voltage indicator. Okay guys, itong guys, yung voltage indicator na ito ay papunta sa ating control ng ating chiller o anong auxiliary machine man yan na paggagamitin natin. Okay guys, sige, tapos na ang ating pagwa-wiring ng ating tutorial ng araw na how to install circuit breaker trip alarm control. Okay guys, pwede na nating testingin ang ating tutorial ng araw na how to install circuit breaker trip alarm. Okay guys, nakaupa ang ating circuit breaker. So guys, nabanggit ko lang itong circuit na ginawa natin at ating tutorial na ginawa ngayong araw is malaking tulong po ito, lalo na sa mga technician na gustong gumawa ng improvement sa kanilang kumpanya. Guys, malaking points po ito sa inyong mga supervisor or boss pag nagawa nyo itong circuit na to. Sana makatulong po. So guys, testingin na natin. Nga pala guys, kagandahan pa nito guys, mabanggit ko lang, kung ikaw ang in charge sa isang production line, kung meron kang 10 machine or 20 machine, hindi naman lahat mamomonitor mo. In case na magka-problema, mag-trip ang auxiliary machine mo, halimbawa chiller or material loader mo, automatically mag-a-alarm, ititigil ng operator yung machine para maiwasan na ang pag-produce ng rejection, maraming rejection. So mag-a-alarm niya, tatawagin ka na, hindi na siya makapag-produce ng maraming reject sa iyong machine, printing machine man yan or injection molding machine. Okay guys, less rejection po ang ating tutorial ngayong araw sa ating manufacturing machine. Okay guys, so guys, turn on na natin ang ating circuit breaker. Naka-switch off pa po ang ating on and off selector switch para sa ating alarm. So guys, on natin. Pag in-on natin,
meron ng voltage supply, may output na siya. At ating voltage indicator, nakatunayan na may output na siya na 223 volts. Okay guys, so guys, since na naka-off ang ating selector switch para sa ating alarm, subukan natin. Iti-trip ko kasi itong circuit breaker na to meron siyang force trip. So guys, pwede ko siyang i-trip. Tingnan natin, since na naka-off, ibig sabihin since na naka-off at hindi naka-activate ang alarm mo, hindi siya gagana, hindi mag-a-alarm. So optional po ito, kaya nilagyan ko ng selector switch para pwede nyong patayin. So guys, i-trip natin, force trip natin. Pindutin ko tong red na maliit na button na to. Okay guys, nag-trip, nawala po ang ating voltage supply, output supply, namatay po ang ating voltage indicator. Guys, naka-trip ang ating circuit breaker. So guys, i-reset naman natin. Off muna natin, tapos taas natin. Okay guys, since na may supply na ulit, i-turn on natin ang ating selector switch para sa ating alarm activation or deactivation ng ating alarm buzzer. Okay guys, on na natin. Halimbawa, case scenario, nadanggil o napatid yung wire dahil hindi maganda ang pagkakaigpit or sa katagalan nagbabibrate, lumuwag ang terminal ng ating line 1 or line 2. Nag-short circuit, nagdikit man alin dito sa dalawa, nag-trip ang ating halimbawa, nagdikit dito, nag-trip ang ating circuit breaker. So guys, once na mag-trip ang ating circuit breaker, mamamatay na ito. Mag-alarm po dapat ang ating alarm na nilagay para ma-alarma ang ating operator or in charge na technician sa ating production area. Okay guys, force trip natin. Naka-on na po ang ating selector switch based sa ating schematic diagram. Itong linya to, tingnan nyo ang ating schematic diagram. Naka-on na ang ating selector switch, diretso na po yung kuryente. Okay guys, force trip natin guys, pindutin ko ulit itong red button. Okay guys, kung napapansin nyo, nag-alarm na po. So guys, i-reset ko lang, patayin ko lang itong ating selector switch. Paliwanag ko sa inyo bakit siya nag-alarm. Guys, nakatrip na ang ating circuit breaker. Guys, kung napapansin mo, since kanina naka-switch on pa to, diretso ang kuryente dito. Nung nag-trip siya, since na naka-normally close ito, pagka-trip niya, nawala ng supply. Since nawala ng supply ang ating voltage indicator, nawalan din ng supply ang ating relay. Since nakakabit tayo sa normally close, since pag ang ating relay naka-energize, yung ating contact na 10 at saka number 2, since na may supply siya, kasabay ng ating voltage indicator ay naka-normally open to. Once naka-energize to, mag-open to. Once na namatay, nawalan ng supply itong linyang to, line 1, line 2, load side ng ating circuit breaker, automatically mawawala ng supply, magde-de-energize siya, patay siya. Yung normally open mo na naka-energize siya, magko-close siya, diretso ang kuryente, kaya nag-alarm ang ating buzzer. Okay guys, ulitin, i-on ko ulit, alarm siya. Okay guys, i-reset natin isa pa para mas malinaw sa inyo. On ko ulit, on ko yung ating selector switch, on ko muna yung circuit breaker. Pag on ang circuit breaker, may supply, tulad na banggit ko sa inyo kanina, energize din ang ating relay. Ito ay indikasyon lang na may voltage papunta sa control ng inyong chiller o auxiliary machine na ginagamit. Naka-energize ang ating relay. Since naka-energize, normally close guys, tingnan nyo ang ating schematic diagram para mas madali nyo maunawaan. Naka-energize ang ating relay. So ngayon, ibig sabihin itong 10 tsaka number 2 ng ating relay, 10 tsaka 2 ay naka-normally open siya ngayon kasi naka-energize. Once na namatay ang supply nito, kasi itong wire na to ay dito siya galing from line 1, load side ng ating circuit breaker, diretso siya ng fuse. Ito yun guys, pumunta siya rito, lumabas dito diretso ng line 1 ng ating relay. Once nawala ng supply ito, namatay ang ilaw ng indicator ng ating relay, automatically magno-normal close siya, diretso ng kuryente, mag-a-alarm ang ating buzzer. So guys, i-trip ko ulit, i-on natin ang ating selector switch.
para sa ating activation, deactivation ng ating alarm. Trip ko ulit. Okay guys, namatay ang indicator, nag-alarm ang ating buzzer. Okay guys, patayin ko na. So guys, maraming salamat sa panonood ng ating video tutorial ngayong araw. At kung bago lang po kayo sa ating channel, huwag po sana natin kalimutang i-like and share para makatulong tayo sa iba sa nag-uumpisa pa lang. At huwag po na sana natin kalimutan mag-subscribe sa ating channel para ma-update kayo sa mga bago nating video tutorial. At nag-upload po tayo ng 2 to 3 videos every week. So guys, maraming salamat and God bless.